Kaya pala hindi matapos-tapos mga kababayan itong investigasyon ng Huwad Committee dyan sa Congress tungkol dito sa Pogo, EJK, human rights at etc. ay dahil eto pala ang paraan mga kababayan para makorner nila ang mga Duterte at kanyang mga kaalyado sa ICC. Dahil kung inyong matatandaan, di ba nakapagsalita na si Ngag-Ngag mga kababayan na, sige, hindi ko papapasukin dito ang ICC. Dahil mayroong mga legality issues na talagang kulang sa jurisdiction mga kababayan dahil kumalas na tayo sa ICC. At kung babalik naman tayo, baka masali ang Ngag-Ngag na ito mga kababayan sa kaso. Dahil patuloy pa rin ang mga EJK mga kababayan. Kung sa tingin nyo natigil na, hindi. Base sa datos, hindi po natigil itong mga killings mga kababayan at pagbaba ni dating Pangulong Duterte. Hindi lang mga kriminal ang namamatay, kundi mga inosente. Kaya malayo pong mangyari mga kababayan na babalik tayo sa ICC. Kaya hindi po pwedeng pumasok dito ang ICC para mag-imbestiga. Kaya ang ginawa nitong mga matatalinong mga ngagba mga kababayan ay ginamit ang Kongreso. Para sila na mismo ang mag-imbestiga dito sa EJK, Crimes Against Humanity ng mga Duterte. Nang sa gayon, may magamit ang mga taga-ICC ng ebidensya laban dito kina Digong at kanyang mga kasamahan. Kaya nga po hindi matapos-tapos yung investigasyon dyan Mahaba pa po yan mga kababayan. At kung may sapat na data sila na magagamit ng ICC at magpapalabas ng warrant of arrest ng ICC, dyan na papasok mga kababayan na itong role ng mga ngagva. Naalala nyo ang paghuli kay Kibuloy? Kung gaano karami yung mga pulis mga kababayan ay siguro times 2, times 3, times 10 ang dami kung huhulihin na itong kampo ni na Duterte. Ganyan. Kaya wag na daw kayong aasa na matitigil pa nila yung quad, huwad na committee iyan mga kababayan dahil ginagamit nila yan para sa ICC. Sabi ni Roque, panoorin po natin pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan. Etong napakabait nating kababayan from South Korea, si Koreanang Pinay YouTube channel. Ang sabi niya, silent supporter here from South Korea, mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po, Miss Koreanang Pinay. Narito po ang video. Dahil pinulitika, kung akalain nila na magagalit ang taong bayan dahil sa mga naririnig nilang mga ebidensya, well, sa tingin ko po, kung totoo talaga at sa tingin ko naman, totoo yung survey na yon, hindi mababahala ang taong bayan. Like 88% nagsabi na approve sila sa war on drugs. If at all, ito ngayon na magiging basihan kung bakit ang mga kababayan natin ikukumpira ngayon ang sitwasyon doon sa panahon. Eto kasi mga kababayan kung dito lang sa Pilipinas walang epekto yung mga birada nila kay dating Pangulong Digong about dyan sa EJK ganyan. Matagal na yung isyong yan mga kababayan. Kaya nga umay na umay tayo diba dito sa investigasyon nila. Dahil nanalo na nga si dating Pangulong Digong. Nandyan na yung isyong yan. Nanalo pa rin bilang presidente. Ibig sabihin mga kababayan, walang pake ang mga Pilipino. Paano na ngayon na mas dumami pa ang ordinaryong Pilipino na aprobado dito kay dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs? Ang purpose pala dito mga kababayan ay yung ICC. Ni Presidente Duterte. At wala pa po akong na-enkwentro ng mamamayan natin na nagsasabi na mas tahimik ngayon ang ating mga komunidad kung ikukumpira sa panahon ni Presidente Duterte. Dumami ang bangag ngayon. Yan ang katotohanan. Kung susundin talaga natin yung tinatawag na separation of powers sa pagitan ng ating hukuman, sa ating legislatura at ng ating ehekutibo. Diyan po gagana yung proseso. Pero habang ang isang sangay ng gobyerno, gaya ng isang legislatura na dapat gumagawa ng pulisiya na ipapatupad ng ating ehekutibo, ay maghihimasok sa katungkulan ng ehekutibo na litisin ang mga kasong kriminal. Parang etong sinatamba, all around SARSA mga kababayan. Bigay ng ayuda. Ngayon, nag-aastang parang korte. Diyos mio. Nag-aastang presidente. Parang sa kanila na lahat mga kababayan, legislative, executive, at saka judicial. Mga buhaya sa kongreso mga kababayan. At sa jurisdiction na hukuman na magdesisyon base sa ebidensya, kung nagkakasala o hindi mga akusado, hindi po talaga mabibigyan ng katarungan ang biktima ng patayan. Ulitin ko po, kahit ilang headline yan sa periodiko, kahit ilang top story yan, sa balita. Lahat ng mainstream media talaga, quad. Diyos me, wag na kayong manood dyan mga kababayan. Boycott. Hindi po yan magre-resulta sa pagpaparusa sa mga pumapatay. Kung hindi po nadaan yan sa tamang proseso, baliwala po
ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso. Correct. At kung uulitin ko rin po, no, kung sa tingin nila na ito ay magiging dagok kay Presidente Duterte, alam nyo, hindi pa sumasagot si Presidente Duterte, hindi pa humaharap yan sa Quad Committee, hindi ko alam kung haharap siya. Pero sa tingin ko, pag humarap yan sa Quad, sasabihin niya, totoo lahat yan. Ano ngayon? Hindi ba katungkulan ng Presidente ipatupad ang batas? At ako naman, naniniwala ako na malinaw naman ang naging posisyon ni Presidente Duterte pagdating sa EL case, no, sa extrajudicial killings. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag ang kapulisan ay tamang ginagawa, suportado niya. At kapag ito ay hindi tamang ginagawa, bahala sila sa mga buhay nila. Correct. Alam niyo po kasi sa larangan ng karapatang pantao, hindi po bawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Meron pong dalawang requirements para sila ay makagamit ng dahas. Kasama na yung pagpatay. Number 1, kung meron tinatawag na necessity, kung meron pagkakailangan. Kung talagang may banta sa buhay ng kapulisan. At pangalawa, yung puwersa na ginamit niya ay proportional, tugma doon sa banta sa buhay ng isang kapulisan. Correct. Ngayon nga mga kababayan, si Kibuloy lang ang huhulihin nila. 5,000 up to 5,000 na sa... Well, tignan po natin. Tugma ba yun? Kung na magiging husga ng ating mga kababayan matapos itong investigasyon ng Quad. Pero kung pagbabatayan po natin ay yung survey na 88% ng Pilipino ay suportado ang war on drugs at yung katotohanan na 88% din ang trust rating at approval rating ni Presidente Duterte nung siya'y umalis sa kanyang pwesto bilang isang presidente, mukhang mahirap po na dungisan ang pangalan ni dating Presidente Duterte kung ang gagamitin ay ang extrajudicial killings. So ano talaga ang kanilang purpose? Eto, pakinggan nyo. Oo nga pala po. No? Isa pang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang investigasyon ng Quad dito sa EL case, sa EJ case, na alam naman natin na ito ay katungkulan ng piskalya at ng hukuman. Kinuha na nila ang katungkulan ng piskalya at hukuman. Ay dahil nais nilang magamit yung kanilang mga nakalap na ebidensya para sa ICC investigation. Dahil hindi nga po kasi nakikipagtulungan ang mga kapulisan na nais ma-interview ng ICC at lalong-lalo na si Presidente Duterte na nagsabi na mas mabuti pang mamatay muna siya bago siya humarap sa mga dayuhang mahistrado. Parang ang ginagawa ng Quad Committee, sila na yung mangangalap ng ebidensya na gagamitin ng ICC. Grabe talaga, no? Wala talaga mga utang na loob mga kababayan. Ito ay susukli nila kay dating Pangulong Duterte. Diyos mio. Pero alam niyo po, ang katotohanan, nakasaad po sa Rome Statute na po pwede tayo magbitiw sa ICC at yan nga po ay ginawa na natin. At yung pagbibitiw natin ay epektibo 1 taon matapos nating madeposito ang ating instrument of withdrawal. Kaso nga lang mga kababayan doon sa ICC mga kababayan, naninindigan sila na kung ang sinasabing krimen ang nangyari nung panahon na member pa lang sila, pwede nilang ipagpatuloy ang kaso. Kaso nga lang, hindi nila mahuhuli doon sa country dahil wala na silang jurisdiction. Pero yung kaso tuloy. So yan ang problema ng ICC mga kababayan, hindi sila makapunta ng Pilipinas para mag-investigate at hindi sila makapunta ng Pilipinas para huhuli kay Duterte. At dyan po, tumulong ang mga bangag mga kababayan. Ginamit ang ating Kongreso para imbestigahan si Duterte. Ito na gagamitin ng ICC ng mga ebidensya na kahit kung sino-sino mga kababayan nagsalita doon, yung mga drug lord na self-confessed di umano, si Kerwin Espinosa, si Mabilog, yung sila Garma, na pwede naman sila maggawa-gawa ng affidavit mga kababayan. Korte ba yan? Hindi naman yan korte. Feeling korte itong mga mga kababayan, mga buhayang kongresista na gumagamit pa ng Google. At isa pang role ng gobyerno mga kababayan para tulungan itong ICC ay ang paghuli o pag-aresto dito sa mga sinasabing mga suspect dito sa EJK, kabilang na si dating Pangulong Duterte. At hindi tayo magtaka mga kababayan, isasali nila yan sa tagal ng hearing na yan, isasali nila si VP Sara dahil naging mayor si VP Sara Duterte ng Davao City. At dahil yung ating pagbibitiw ay nangyari 2 taon na matapos at bago magsimula ang preliminary investigation ng prosecutor ng ICC, hindi na po mababalik ang jurisdiction ng ICC na nawala na nung minsan. Ang remedyo po talaga, dito po tayo maghain ng mga kaso sa piskalya, dito po sa Pilipinas litisin ng mga kaso sa ating mga hukuman, at dito natin sila
parusahan. Pero hindi yan uubra dito kasi mga kababayan dahil alam naman natin na yung war on drugs ay necessary po sa ating bansa dahil malapit na po tayo dati mga kababayan magiging narco country. Si dating Pangulong Digong ang nagsalba at kaya maraming namamatay mga kababayan dahil war on drugs nga. Hindi naman masama yung war on drugs. Sila lang ang nagsabing masama dahil sinasabi nilang ini-EJK pero ang katotohanan mga kababayan, talagang mayroong mga barilya mga drogista, mga drug pusher, mga sindikato. Sino ba ang maniniwalang walang mga barilyan, mga adik nga yan pumapatay nga yan ng mga inosente. Ngayon sila ang tinutugis, baliktad. Tapos ngayon mga kababayan, pagbaba ni dating Pangulong Digong, parang gumanti ang mga drogistang itong mga animal. Kapag sinunod naman natin ang proseso, pwedeng mabigyan ng katarungan ang mga biktima. At marami na pong nalitis mga kababayan at nahatulan yung mga pulis na naggumamit ng labis-labis sa dahas at nilagay sa kanilang mga kamay ang parang nasobrahan ganyan. So ano masasabi nyo dito mga kababayan na ginagamit na ng mga ngagba itong Quad Committee para tulungan ang investigasyon ng ICC? Post your comments below.